Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabi ito, sapagkat Ikaw ay tapat at mabuti sa amin. Sa lahat ng bagay, Panginoong Diyos, ay hindi ka nagkulang. Sa kabila po ng mga bagay na aming nagagawa, kamalian man o kahinaan, pero ang katapatan mo, Panginoong Diyos, ay laging nakahanda na ipagkaloob sa buhay ng bawat isa po sa amin. That's why it is really a blessing for us to have a day of prayer, a day to worship you, and a day to give everything for you, Father God. Sapagkat alam namin na kulang pa ang lahat ng mga paglilingkod na ito kung itutumba sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan na tunay na ipinagkakaloob mo sa amin. That's why we pray, Father God, that you will bless every one of us continually. Lead us by the Holy Spirit. Let your word be upon our hearts. At tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa lumago sa aming mga pananampalataya. Ng lahat ng mga paglilingkod na hinahangad mo sa amin ay maipagkaloob namin at maibigay. At ikaw lamang, O Diyos, ang mapapurihan po namin sa pamamagitan ng aming lakas, sa pamamagitan po ng buhay na may taglay kami. Father God, today, as we study your word, Father God, wala kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo. What we are really asking, O Lord, is the leading of your wisdom, knowledge, and power by the Holy Spirit. Sapagkat ito lamang po, Ama, ang hinahangad namin. At sa pamamagitan nito ay patuloy naming mararanasan ang katagumpayan. Mararanasan namin ang pagkilos at ang paggalaw mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. At hayaan mo ikaw lamang ang madakila at lubos na mapapurihan sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa lahat ng mga kamay na handa at laging tapat na nagbibigay sa iyo para sa iyong gawain, ikaw ang nangako sa iyong mga salita na sila na nagbibigay ay patuloy mo rin bibigyan. Hayaan mo, Panginoon, ng lahat ng mga nagbigay sa gabing ito, Panginoon, para sa iyong gawain, ay tumanggap ng pagpapala at biyaya na ipinangako mo sa iyong mga salita. Liglig, sigsig at umaapaw, Panginoon. Sapagkat alam po namin na walang nasasayang na mga bagay na ginagawa at ibinibigay namin sa iyo. Bagkus pa nga po, Panginoon God, tinutumbasan mo ito ng higit pa sa lahat ng aming mga ibinigay. Kaya naman, hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng mga pangako ng iyong mga salita, ay patuloy kaming mabuhay at manangan, Panginoon. Salamat po. Inaangkin namin ang katagumpayan. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri, ang pagsamba, at ang paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay sapagkat siya po ay laging tapat. Lagi pong nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangailangan. Please open your Bible to 3 John, the whole chapter of 3 John. Hallelujah. 1 to 14. Ikatlong Juan, kabanatang 1, talatang 1, dahil isang chapter lang po yan, hanggang 14. Kung nakita niyo po, ay magsabi po kayo ng amen. At babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. Minamahal, aking idinadalangin sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Sapagkat ako'y totoong nagalak nang magsidati ang mga kapatid at magpatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa, na siyang nagpapatotoo ng iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na iyong gagawa ng magaling
kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Sapagkat dahil sa pangalan, ay nangagsisiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon upang tayo maging kasama sa paggawa ng katotohanan. Ako'y sumulat sa ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrephes, na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay paalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita na masamang salita laban sa amin. At hindi nagsisiyaon sa ganito ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid. At silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ng masama. Kung ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ang katotohanan, oo, kami man ay nagpapatotoo rin at nalalaman mo ng aming patotoo ay tunay. Maraming mga bagay ang isusulat ko sana sa iyo. Datapat hindi ko ibig isulat sa iyo ng tinta at panulat. Datapat inaasahan kong makita kang madali at tayo'y makakapag-usap ng mukaan. Ang kapayapaan ay sumainyo nawa. Binabati ka ng mga kaibigan. Batiin mo ang mga kaibigan sa pangalan. Amen. Purihin ang Panginoon sa binasa po nating talata sa 3 John chapter 1. The men of truth. Mga tao ng katotohanan. In this chapter, the key word is truth. Kung binilang po natin, it is 6 times truth or ang katotohanan was being mentioned. Napakahalaga kapag sinabi po natin inuulit-ulit ang salita sa Biblia, it means meron tinatawag na pagdidiin. The Lord will emphasize really the word meaning and the importance of that meaning to the life of all Christians. Sa lahat po ng mga mananampalataya. Alam niyo po ba na ang aklat po ng Juan was neglected as an epistle? Actually, ito po ay hindi isinasali sa mga tinatawag na epistle ng iba pong mga Bible scholars. Kasi sabi nila, 3 John was written as a personal letter and not as a letter for all church. Kasi kung titingnan po natin, pag sinabi po kasing tinatawag na epistle, it means the word is general for the church. No? Kaya po yan tinatawag na epistle. Ibig sabihin nito po ay magandang balita na tinutukoy ng Panginoon para sa lahat ng iglesia. Hallelujah. Kaya nga po, walang tinutukoy even though it was mentioned in Thessalonica or it was mentioned for the Corinth, it was mentioned for the Efeso, but kapag tinignan po natin, it was general. Pag sinabi pong general, ibig sabihin, kahit na ano pang iglesia, basta't ito po ay nananampalataya kay Kristo, that word or that written word was an epistle and it was given for the sake of the church. Hallelujah. Pero kapag dating po sa ito pong binasa po nating talata sa 3 John, ay masasabi po natin na it was a personal letter. Amen. Pero gusto ko po maintindihan nating mabuti na hindi po ito talagang personal letter, but it is a parable. Amen. 3 John is a parable talking and speaking itself to the church. Amen. Kahit na nasasabi po natin ito na, okay, literally, kapag tinignan po natin talaga, kasi doon pa lamang sa bungad ay sinabi na ang matanda kay Gayo na minamahal, amen po ba? Ibig sabihin, meron talagang sinulatan itong si Apostol Juan ng sulat at nais niyang
idiin yung sulat na yon doon sa tao na yon na kanyang nais pagbigyan. Pero later on, kung titingnan po natin at maunawaan natin mabuti ang 3 John, ay magiging malinaw sa atin yung tinatawag na purpose. Amen po ba? Yung tinatawag na layunin. Why it was mentioned, why it was added to the epistle books in the Bible, kahit na po ito'y tinatawag na personal letter. Hallelujah. Kasi nga po, ang sabi doon, it is a letter that speaks to the lives of the early church Christians and the Christians like you and me. Hallelujah. So, ibig sabihin po, ito pong sulat na ito na para lamang kay Gayo, ay makikita po natin po, mga minamahal ko, na hindi pala siya personal na letter lamang, kundi ito'y naisulat at ipinasulat ng Panginoon kay Apostle Juan para ipakita yung mga pag-uugali ng mga Kristiyano noon at mga Kristiyano sa kasalukuyan. Hallelujah! Naintindihan niyo po ba? Hallelujah! Kaya kung titingnan po natin, kung di po natin ito masyadong pagtutuunan ng pansin, ay hindi po natin makikita yung spiritual meaning. Yung spiritual na ipinapahatid na mensahe po ng Panginoon sa buhay po ng bawat po sa atin. Si Gaius po, or si Gayo, si Diotrephes, at si Demetrio po, ay mga mananampalataya sa isang iglesia ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Wala pong pinag-uusapan sa aklat ng ikatlong Juan na hindi mananampalataya. All of these men was really a Christians. They're all believers. They're all members of the church of the Lord Jesus Christ. Sila pong tatlo ay mga lingkod ng Panginoon at gumagawa na po at manggagawa na po ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya po, kung titingnan po natin, di po ba, sabi ko nga po sa inyo, kahit na po ito po ay tinatawag na personal letter, because I think Apostle John saw the character of these 3 people. Ito pong tatlong taong ito, si Gaius, or si Gayo, si Diotrephes, at si Demetrio, kung ano po yung mga bagay na ginawa nila sa loob mismo ng iglesia. And I think, kung tayo po ay magiging sensitibo po sa mensahe ng Panginoon sa gabing ito, baka dumating sa pagkakataon na akala natin na itong mga Kristiyanong ito ay nagmamanifesto lamang noon sa panahon ng sa mga early Christians o yung mga Kristiyano noon, pero kahit pala ngayon, meron ding ganito sa loob ng iglesia. Hallelujah! Baka makita natin. Hallelujah. Baka nandito rin po pala si Diotrephes, o baka nandito si Demetrio, o baka nandito si Gayo. Amen. Baka makita natin sa loob ng iglesia, o baka, ito pa po, baka tayo pala yung tinutukoy ng salita ng Diyos sa gabi ito. Pero tandaan po natin hindi po layunin ng salita ng Diyos ang saktan. Hindi po layunin ng salita ng Diyos ang patungkulan ng ating buhay. Pero sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, naniniwala tayo, di ba? Sabi nga po, di ba? Ito'y naisulat upang gamitin saan? Sa pagtutuwid, sa pagtuturo. Amen? Hallelujah! Upang yung mga walang, yung maling paniniwala ay maiwaksi at mabali at maalis yung katigasan at mapalitan ng pagsunod at tapat na paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Kasi di ba, naniniwala ako na sometimes hindi natin nare-recognize kung ano na po tayo na klaseng Kristiyano sa loob ng iglesia. Hallelujah! Baka ang akala natin, we are Christians attending the church. Amen po ba? Na tayo mga mananampalataya na regular na dumadalo ng iglesia at nandito tayo sa loob ng iglesia. Pero,
kailangan na pala tayong sulatan. Hallelujah. Kasi di po ba, tandaan po natin, there is only one written word for us to grow in our faith. At alam ko, bawat sulat sa Biblia po ay hindi lang sulat sa particular na tao, kundi ito po ay sulat ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Kaya, tandaan po natin na kung sa buhay po ng bawat sa atin, kung may marinig man tayo na, ako yun na. Hindi po layunin ng salita ng Diyos na ikaw ipatungkulan sa gabing ito. Ang layunin ng Panginoon, kung ikaw man yung tinutukoy ng salita ng Diyos, ay maituwid, maturuan, at magawa natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat po sa atin. Hallelujah. First, dumating tayo sa pagkakataon doon sa masdan muna po natin at pag-aralan nating mabuti si Gaius. Amen. Si Gayo na binabanggit po ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng salitang Gayo? Amen. Ang ibig sabihin po ng salitang Gayo po ay reality. Amen. Doon pa lamang pala sa kanyang pangalan ay meron na pong ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng salitang Gaius ay totoo. Sabihin nga po natin, totoo. Amen. Hallelujah. Totoo. Si Gaius po ay, mula doon pa lang sa kanyang pangalan, ay magkakaroon na tayo ng tinatawag na pangunawa. Amen. Why this Gayo, si Gayo po mismo, ay binabanggit mismo sa salita ng Diyos doon sa verse 1 and 2 na sinasabi niya dito na itong si Gayo na ito ay umiibig sa katotohanan. Alam nyo, once na tayo po ay binati, amen, pag sinabi pong iniibig sa katotohanan, he's really open even though he was rebuked. No? Ito pong mananampalataya na ito na sinasabing si Gayo, halimbawa po ay meron siyang kamalian, amen, meron siyang mga bagay na nagagawa na hindi dapat, at siya po'y itinutuwid. Ito pong si Gayo po, nagpapatuwid. Yun po yung tinatawag na umiibig sa katotohanan. Hindi po ipinaglalaban yung kanyang katwiran. Amen. Kasi ang uso ngayon sa mga tao, kahit mali na siya, inilalaban niya yung kanyang katwiran. No, hindi ang mahalaga sa kanya, basta ako, nasabi ko yung gusto kong sabihin. Kahit naman po ito ay mali. Pero si Gayo po, kakaiba po siya. Bakit? Sapagkat inilalarawan po ng versikulo 1 na si Gayo po na ito, na sinasabing matanda sa loob ng iglesia, ay umiibig sa katotohanan. Hallelujah. Nakakahanga po ba yung ugali ni Gaius? Amen. Kahit na nire-rebuke na o pinagagalitan na doon sa kamalian na kanyang ginawa, alam niyo po, kaya po minsan, ang hirap po magsalita ng mga mali ng kapatiran eh. Alam niyo kung bakit? Kasi imbis na matuwa, magagalit talaga. Panglilisikan ka pa ng mata. Tama ba? Oh, amen? Yung may sinasabi kang tama, amen po ba? Alam niyo po ba yung salitang tama? Kapag sinabi sa iyo yung tama, amen po ba? Masakit man po yung tinatawag na pagre-rebuke sa iyo, pero dahil yung sinasabi sa iyo ay tama, kailangan mo itong tanggapin. Kaya nga po, ang pamagat ng ating pinag-aaralan ay men of truth. Kasi katulad po ni Gayo, kung titingnan po natin, he loves the truth. Hallelujah. And who is the truth? Sino po ba yung katotohanan? It is Jesus. And who is Jesus? He is the Word. Amen po ba? Pag sinabing He is the Word, He is God. Kaya, kung titingnan po natin, mga minamag ko, really, amen, masasabi po natin, from the life of Gaius, he was really commended. Amen? A well-commended man of truth.
Ibig sabihin po nito, kahit na hindi na po magsalita si Gaius tungkol sa kanya, kilala na po siya at ipinapakilala siya sa pamamagitan ng katotohanan. Amen? Hindi niya na kailangan magsalita sa mga tao. Hindi na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. The truth itself, amen po ba, is the one who will commend. Amen? Alam niyo po ba yung tinatawag na commendation? Pag sinabing commendation, amen po ba, yung hindi ka man nagsasalita sa ibang mga tao, pero sila na mismo yung nagsasabi, ay totoo, alam niyo yung taong yan, ganyan yan. Amen? Yung taong yan, ganito yan. Hallelujah. Yun yung tinatawag na commended. A man who is really commended by the truth. Hallelujah. Hindi lamang po siya natutuwa kapag sinasabihan siya ng mga bagay na maganda. Kaya kahit na po ito'y pagre-rebuke o pagtutuwid sa kanya, makikita po natin na si Gaius po, amen po ba, ay nagpapatuwid. Alam mo, yan ang yata ang kulang ngayon sa loob ng iglesia. Sometimes, there are Christians who do not want to be rebuked. Marami na pong mga mananampalataya sa loob ng iglesia, ayaw na nagpapatuwid. Kasi ang alam nila lagi sila ay, galing. Kuhang-kuha niyo talaga. You deserve all the right answers. Tama, di ba? Totoo. Alam niyo, hindi lang naman ang pinag-usapan natin ay yung ating iglesia, but sometimes even in our families. Kahit sa pamilya natin. Kapag may pinapagalitan kang anak, amin po ba, hindi tinatanggap yung pagtutuwid mo sa kanya. Bakit? Kasi ang akala niya, tama siya. Hallelujah. Kaya kapag naging ganito na po yung ugali natin, kapag naging ganito na po ang mga karakter ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia, what will happen? They will be closed. Sila po'y magiging sarado na dun sa tinatawag na katotohanan. Even the truth will reject them. Hallelujah. Kaya nakakatuwang isipin na itong si Gayo, amin po ba, nakakatuwa siya kasi kahit na doon sa kanyang buhay, hallelujah, hindi nagsasalita si Gayo, but the truth testified about himself. Amen. Gusto niyo po bang i-commend kayo ng Panginoon? Ang Diyos mismo yung magtataas sa'yo. Ang Diyos mismo yung magpapakilala sa'yo. Hindi mo na kailangang ipakilala, ako, mabait ako. Ha? Ako, matulungin ako. Amen po ba? Yung mismong katotohanan na ang magsasabi kung sino ka. Hallelujah? Kaya, kung titingnan po natin, ano pa yung ikalawang karakter na meron si Gaius na maganda? Ang sabi doon sa verse 2, tignan niyo po, minamahal, ang tinutukoy niya po dito ay si Gayo. Aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghinhawa ng iyong kaluluwa. Church, tatanungin ko po kayo, ano ang mas mahal ni Gayo? Kaluluwa niya o katawan niya? His soul. Natuwa ako doon kay Gayo. Bakit? Kasi, pagkatitignan mo po siya, kung literal na makikita natin si Gayo, mahina ang kanyang katawan, pero malakas ang kanyang kaluluwa. Alam niyo po ba yung salitang maginhawa ang kanyang kaluluwa? Spiritually, this Gayo meron siya tinatawag na spiritual prosperity. Hallelujah! Yung makikita mo kay Gayo na pinagpapala yung kanyang kaluluwa kahit na manghina. His priority is his soul, not his body. Church, sa tingin niyo po, kayo, anong priority ninyo? Yung kaluluwa ninyo o yung katawan ninyo? Huwag na muna po kayong sumagot. Kasi baka magkamali tayo ng sasagot. Amen? Pero makikita natin doon na, okay. Ako pala itong itinutukoy ng Panginoon dito sa talatang ito. I was really rebuked by the Lord with this verse.
Amen? Kasi kung titingnan po natin, amen, sinasabi tayong mananampalataya, sinasabi tayong naglilingkod sa Panginoon, sinasabi natin na tayo po'y sumusunod sa Panginoon. But we do not prioritize our soul. What we prioritize is our body. Amen? Kaya nga po, di ba, lagi po nating binubusog yung katawan natin, inaalagaan yung katawan natin. Amen po ba? Binibihisan, inaayusan yung katawan natin. Pero hindi natin namamalayan, gusgusin na yung ating kaluluwa. Malnourished na yung ating kaluluwa. Mataba nga tayo sa katawan, payatot naman ang ating kaluluwa. Amen? Hindi ko sinasabi ang mga mataba, payat ang kaluluwa. Amen? Baka nga kayak-payat ka, kasi mas payat ang iyong. Hindi ko rin sinasabi yon. Hallelujah. Ang ibig sabihin ko lang nito, wag natin tingnan yung sinasabi po ng talata na binabasa po natin na baka siya ang ina. Hindi po. Kasi ang sinasabi dito, sabi nga, di ba, Gayo has a problem physically. Meron siyang problema sa kanyang physical. Kaya, napansin ni Juan. Pero kahit na napansin ni Juan na may kahinaan ng kanyang katawan, pero higit niyang nakita ang kalakasan ng kanyang kaluluwa. Hallelujah. Sana maraming Gayo sa loob ng church. Mas inuuna ang kaluluwa kaysa sa katawan. Kainan na! Hallelujah. Alam nyo, kapag may pagkain, lumilitaw tayo kung anong inuuna natin eh. Kung kaluluwa, kung katawan. Hallelujah. Kapag may pagpapala, amen, doon mo makikita kung anong pinahahalagahan niya. Yung katawan ba niya o yung kanyang kaluluwa. Kaya alam nyo, ang sabi sa verse 3, sapagkat ako'y totoong nagalak, nang magsidating ang mga kapatid at nagpapatotoo sa iyong katotohanan ayon sa paglakad mo sa katotohanan. No, nakakatuwa si Gayo, no? Na yung marami mga kapatid na nagbabalita at anong ibinabalita nila? Kung paanong ito'y namumuhay at nagpapatotoo sa katotohanan at lumalakad sa katotohanan. Mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, our life is hindi na sa atin. Galatians chapter 2 verse 20, that I am not living on my own, it is Christ who lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na namatay at nagbubuo ng dugo doon sa krus ang nabubuhay sa akin. Maliwanag. Kaya siguro makita natin na this Gayo, amen po ba, really move his life and walk according to the truth. Yun yung mga katangian ni Gayo na makikita po natin, wow, amen, hallelujah. Kaya siguro sinulatan upang pag-ingatan. Amen. Ito rin po yung layunin ng pinag-ausapan natin sa gabing ito. Ito po isinulat kung kayo na po ay namumuhay katulad ni Gayo, isinulat at ipinangapangaral sa atin yung katotohanan na ito upang pangalagaan mo kung anong meron ka. At kung halimbawa hindi pa naman tayo katulad ni Gayo, may pagkakataon pa tayo na gawin ang buhay ni Gayo. Hallelujah. Why? Because we are the same. Wala po tayong pagkakaiba kay Gayo. Si Gayo po ay mananampalataya. Lahat nga po ng mananampalataya magsabi ng amen. Lahat ng sumusunod kay Kristo magsabi ng amen. We are like Gayo, who is obeying the truth. And the truth is Jesus Christ.
Pero kailangan magmanifesto eh. Kailangan magawa. Amen po ba? Kailangan maranasan ng bawat sa puso atin. Hallelujah. Kaya nga, kung titingnan po natin si Gayo, gayon na lamang yung kanyang pagtanggap sa mga tao po. Amen po ba? Kaya sa verse 5, sabi doon, minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa sa lahat ng iyong ginagawa doon sa mga kapatid at sa mga taga-ibang lupa. Hindi lamang po, amen po ba? Natutuwa ako dito kasi, amen, hindi lamang ini-entertain, hindi lamang po nakafocus si Gayo doon sa nasa loob na ng iglesia. Kahit yung mga baguhan. And this is really our weakness. Sa church natin, alam niyo po ba itong weakness natin? Hindi tayo marunong mag-entertain ng mga baguhan at mga bisita sa loob ng iglesia. You know, importante yon. Sabi ng Panginoon, ng isang kaluluwa na manumbalik sa Panginoon, libo-libong anghel. Alam niyo po ba, pag sinabing libo-libong anghel, these thousands of angels focus only on that person. Amen? Kaya, matuto tayong pahalagahan natin yung mga nagiging bisita po natin sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi ko, di ba, sa mga kabataan, like yung sinasabi, kailangan may mata kayo. Yung sa mga kabataan, may mata na tumitingin, ito, baguhan to, babantayan ko na. Kasi baka pag lumabas ito, pagkatapos ng worship service, hindi na namin siya mapansin. Kayo, lumagay kayo sa kalagayan ng mga baguhan na dumadalo sa isang iglesia ng bago. Kapag hindi kayo pinansin, babalik pa ba kayo? Hindi na kayo babalik. Kasi para kayong sinasabing ensimadang walang margarine. Hindi kayo napansin. Pero kung pagdalo mo doon sa iglesyang iyon, tanggap ka at ganun kanila asikasuhin, ang sarap. Amen po ba? Ganyan si Gayo. Hindi lang niya tinatanggap yung mga kapatid, sabi niya kahit mga taga-ibang lupa. Hallelujah. Pag sinabing lupa po, unbelievers. Mga nagiging bisita sa loob ng iglesia. Amen? Yun yung kailangan nating gawin. Yun yung kailangan nating tignan. Amen po ba? Kaya nga, di ba, pagdating sa verse 6, na siyang nagpapatotoo sa iyong pag-ibig sa harapan ng iglesia na iyong gagawa ng magaling kung iyong tutulungan sila ng nararapat sa Diyos sa kanilang paglalakbay. Even missionaries. Kahit sa mga missionaries, handang tumulong si Gayo. Amen? Kaya nga, di ba binanggit dito sa verse 6, yung naglalakbay? It means, even those who are in missions, handa po siyang tumulong. Bukas siyang tumulong at gawin yung nararapat para doon sa mga kapatiran na nagmimisyon. That is Gayo. Amen. Iyan si Gayo. Hallelujah. Sa tingin niyo po ba, pasado na po kayo sa buhay ni Gayo? Sa tingin po natin, Gayo ako. Amen? Gayo o Dayo? Hallelujah. So, he loves, amen po ba, he was encouraged to continue supporting even missionaries. Kaya nakakatuwa si Gayo. Amen po ba? Kahit na siguro sa sobrang pagtulong po niya, kaya gano'n na yung nangyayari sa kanya, mahina yung kanyang katawan, pero nakita po ni Juan, amen po ba, nakita ng Panginoon na yung kanyang kaluluwa ay sobrang napakalakas. Kung hindi tayo pasado sa number 1, baka pasado tayo sa number 2. Ito yung sinatawag sa si Diotrepes. Si Diotrepes po, mga minamahal ko, siya po, tignan po natin, basahin po natin kung ano po si Diotrepes. Hallelujah. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, datapwat si Diotrepes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila, ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay paalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa.
na nagsasalita na masamang salita laban sa amin at hindi nagsisiyahan sa ganito, na hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, as silang mga ibig tumanggap, ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Nako, maganda kaya ugali nitong si Diotrepes. Hallelujah. Ito palang si Diotrepes, mga minamahal ko, hindi lang chismoso. Si Diotrepes, mga minamahal ko, ay isang mananampalataya na may kataasan para sa kanyang sarili. Uulitin ko po, si Diotrepes ay hindi labas ng iglesia. Siya po ay mananampalataya. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, sabi doon, ang ginamit po dyan ay kapatid. Ibig sabihin, si Diotrepes po ay mananampalataya. Sabihin po natin, meron bang ganyan sa church? Nang inuuna ang sarili bago ang iba? Parang maraming Diotrepes. Hallelujah. Kasi sabi dito, amen po ba, nakakalungkot. Kung kanina, yung tinutukoy po sa atin kanina ng salita ng Diyos, itong si Gayo, kahit dayuhan, tinatanggap niya. Hindi lang kapatiran ng tinatanggap ni Gayo, kundi maging dayuhan. Baliktad naman itong si Diotrepes. Si Diotrepes po, kapatiran man o dayuhan, hindi niya kayang tanggapin. Kasi ang inuuna ni Diotrepes ay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, wala sa kanya yung bunga ng Espiritu Santo. Amen? Love. Hallelujah. Isa, di ba, sa mga bunga ng banal na Espiritu ay love. Kaya itong si Diotrepes, amen po ba, sa kabila po ng kanyang pagiging mananampalataya, hindi niya iniisip kung anong pangangailangan ng iba. Ang mahalaga, yung kanyang pangangailangan. Yan ang ugali ni Diotrepes. Ano po yung pangalawang ugali ni Diotrepes? Sinisiraan niya ang mga leaders ng church. Di ba sabi niya dito, amen, nagsasalita na masasamang salita laban sa amin. Sino yung nagsasalita na yon? It is John. It is John who is head of that church. Sabi niya dito, pero si Diotrepes, mga minamahal ko, siya pala yung nagkakalat na mga maling balita tungkol sa mga leaders. Tandaan po natin, we don't have perfect leaders in the church. Kahit ako po, hindi ko po masasabing ako'y perfect. Pero imbis na ako ay inyong ipamalita o ano man ang aking ginagawa, kailangan mo kong ipanalangin. It is better to pray rather than to chismis. Rather than to talk, to speak something that is really bad against your leaders. Hallelujah. Kasi kahit na may mga kamalian ng mga leaders, kaya nga tignan nyo po, si David, kahit na mali na si Saul, tignan nyo, hindi niya po kayang saktan si Saul. Bakit? Alam po kasi ni Saul, alam ni David na si Saul ay itinalaga ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang inilagay ko, ay inilagay ko. At ako rin na mag-aalis sa kanila. At yan ang hinahangad ng Panginoon sa atin. If there is really leader, amin po ba, kung may mga leader man sa atin, sa loob ng church, amin po ba, respect the leaders. And how to respect them? Do not say bad things about them. Kung may napo naman tayo sa mga leaders natin sa loob ng iglesia, huwag kayong magsalita. Ipanalangin niyo po sila. At kung meron kayong lakas ng loob na personal, pwede niyo pong sabihin doon sa leader na yon. Amen? Pero kung pagkakaisahan niyo po siya, hindi magiging maganda. Iyan po ang ugali ni Diotrepes. Hallelujah. Marami kayang Diotrepes sa church natin. At naniniwala ako kapag ganito ang nangyari sa loob ng iglesia natin, mawawasak po tayo. Amen po ba? Kasi siya yung parang magiging uod sa loob ng iglesia na sumisira doon sa mga nasa loob. Hallelujah. Tandaan po natin, lahat po tayo ay may kapintasan. Lahat po tayo ay may kahinaan. Amen po ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, once na yung kahinaan mo ay nirebuke ng iba, matulad tayo kay Gayo dapat, tanggapin natin yung pagtutuwid.
Ay, ganun ba? Mali na pala ako dun sa ginagawa. Hallelujah. At dapat tayo magpatuwid. Amen? Paano, pastor, kung halimbawa mas bata pa yung nagre-rebuke sa akin, kung tama naman yung nire-rebuke ng mas bata, tanggapin mo. Dahil hindi lahat ng matanda, tama. Amen. Tama? Hindi lahat ng matanda, tama. Minsan matigas ang ulo ng matanda. Ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Gusto niya lagi siyang tama. Amen? Pag ganyan po daw kayo, Diotrepes po kayo. Hallelujah? Amen? Imbis na gayo tayo, Diotrepes tayo. Hallelujah. Kaya sabi dito, sa verse 10, diyan siya nasisiyahan. Sabi niya, ganito yung kanyang kinasisiya. Hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, silang tumatanggap, ay pinagbabawalan niya at pinalalayas pa sa iglesia. Wow! Grabing pagkasiga nitong si Diotrepes. Nagpapalayas sa church. Amen. Nakakalungkot naman si Diotrepes. Hallelujah. Kumbaga daw, merong gustong maglingkod. Amen po ba? At yung gustong maglingkod, ikaw mismo yung nagbabawal. Alam niyo po, mananagot ka sa Panginoon kapag ganyan. Kapag may narinig po tayong maglilingkod sa Panginoon, hayaan po natin siyang maglingkod sa Panginoon. Tulungan po natin yung gustong maglingkod sa Panginoon. Huwag nating hayaan na maging hadlang tayo para sa kanila. Hallelujah. Kasi kung tayo magiging hadlang para sa kanila, para na tayong si Satanas. Hinahadlangan natin ang lahat ng lumalapit para tayo mga Pariseo. Amen? Di ba yung mga Pariseo, ganyan ang sabi ng Panginoon. Hindi na nga kayo lumalapit sa Panginoon, yung mga lumalapit, pinagbabawalan nyo pa. Hallelujah. Do not let them really be encouraged from you. Hallelujah. Encourage po natin sila. Hayaan po natin na makita nila sa atin na, wow, amen. Huwag tayong maging Diotrepes. Amen. Si Diotrepes, maganda na sana eh. Nasa loob na siya ng church eh. Pero siya pala yung sumisira sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi doon, di ba, kapag daw ang isang bulok na kamatis isinama sa mga matitinong kamatis, malamang yung matitinong kamatis maging bulok din. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang bulok na kamatis. In other words, huwag kang maging Diotrepes. Hallelujah. Alam niyo po ba, nung tinignan ko sa vocabulary, kahit mamaya i-google niyo po, tignan niyo po, pag uwi niyo mamaya, i-google niyo po, Diotrepes. Makikita niyo po dyan, hindi po ginagamit na pangalan yan. Sabi ko, Lord, bakit kaya hindi nila ginagamit na pangalan? Kasi ang sama ng ugali. Amen? May kaibigan ba kayong Diotrepes ang pangalan? Di ba? First time nyo lang na na-encounter ang pangalang Diotrepes? Hallelujah. Sabi dyan sa Google, the name came from Jupiter. I think, nakalagay, the name came from Jupiter. At kapag binasa mo lahat ng Diotrepes, ang sabi niya, hindi ito ginagamit na pangalan. Totoo naman, tama ba? May nakarinig na ba kayong pangalang Diotrepes? Kasi parang ang pangit pakinggan, no? Amen. Diotrepes. Hallelujah. Parang herpes, sakit. Di ba? Diotrepes. Parang, sabi ko, tama. Tama si Google. Hindi ginagamit ito. Kaya pala siya hindi ginagamit kung biblical ang ating pag-uusapan kasi ganitong ugali niya. Hallelujah. O baka naman pag-uwi ninyo, katulad nung nangaral ako dito ng Iranay. Pag-uwi nila, buntis pala, nung nanganak ang pangalan na Iranay. Pero maganda naman ang Iranay. Amin po ba? Pero ito, Diotrepes, baka may buntis sa inyo.
Maganda yung pangalan, John Trepes. Hindi pala ipinapangalan yon. Hindi, kumbaga, ang tawag doon, wala pang masyadong ganung pangalan. Hallelujah? O wala nga ganung pangalan kasi kaya ayaw nilang pangalan kasi ganito ang ugali niya. Hallelujah? So, wag niyo pong gagamitin. Hallelujah? Oh, yung John Trepes po, isa lang ang gumamit sa Biblia. Amen? Hallelujah. At ganito pa po yung kanya labasan. Hallelujah. Siya yung gumagawa ng masama sa loob ng iglesia. Hallelujah. Pag-aralan natin yung pangatlo, si Demetrio. Amen. Oh, Demetrio, may narinig na po kayo? Amen. Demetri, di ba? Demetrius. Amen. Signan natin, si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Bigyan nga po natin ng palakpak ang ating Diyos sa buhay. Si Demetrio, katulad po ni Gayo. Pinapatotohanan ng katotohanan. Sabi nito, kami man ay nagpapatotoo rin at nalalaman mo ng aming patotoo ay tunay. Hallelujah. Si Demetrio, mga minamahal ko, bagamat hindi po sinabi po yung mga bagay na ginawa ni Demetrio, pero makikita natin mula doon sa pagsasalita, nakilala siya ng maraming mga mananampalataya at pinapatotohanan. Ibig sabihin, ina-uplift siya ng maraming mga mananampalataya. So pag pina-uplift ka ng maraming mananampalataya, maganda ba ang ginagawa mo? Hindi. I think you are really good. Hallelujah. Kaya si Demetrio, mga minamahal ko, isa rin siya doon sa tinatawag na men of truth. Isa din po siya doon sa mga tao na ng katotohanan. Hallelujah. Nais po ng bawat po sa atin. Hallelujah. Na maging ganun. Amen. Yung buhay po ng bawat sa atin. Ano pong sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 9? Na magpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Ibig sabihin po nito, whatever things that we are doing, amen po ba? If we are doing good, sabi doon, do not murmur. Kung tayo man daw ay naglilingkod, huwag kang mag-murmur. Hallelujah. Kung gagawa ka na gusto mo maglingkod sa Panginoon, maliit man o malaki yan, huwag kang mag-murmur. Hallelujah. E gawa ka naman ng gawa. E sa dami naman ng ginagawa mo, yun din ang dami ng sinasabi mo. Amen po ba? So, hindi rin magiging makakatulong. Sabi sa verse 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. We always think, tandaan po natin, lagi nating tatandaan at lagi po nating isa puso ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay binigay sa atin upang tayo po ay lumakad doon. Hallelujah. Kung ipinagkaloob man sa atin ng ganong klase ng paglilingkod, gawin natin ng kusa. Amen? Huwag tayong reklamo ng reklamo. Kung nahihirapan tayo, pwede naman natin sabihin, bawasan natin yung ating load. Amen po ba? Kaysa naman kinakaya mo yung loading, reklamo ka naman ng reklamo. Kung nahirapan ka sa load mo, bawasan mo yung load mo. Ano po ba yung load? Pasanin. Hallelujah. Kung gusto mong magaanan ka doon sa pasanin, magpatulong ka sa iba. Huwag mong hayaang bubuhatin mo yung pasanin, tapos nagre-reklamo ka. Hallelujah. 2 John chapter 4 verse 6. 2 John verse 4 and verse 6. Sabay-sabay. Ako'y lubhang nagagalak sa aking nasumpungan ang ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Ayon sa ating tinanggap sa utos sa Ama. Verse 6, at ito ang pag-ibig, na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya niyang inyong narinig ng pasimula. Hallelujah. Ito po yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Kung gusto natin talaga na maging karapat-dapat katulad ni Gayo at Demetrio, let us walk in the truth. Kasi yun yung layunin ng Panginoon sa atin. At ano daw ang paglakad sa katotohanan? Lumalakad na sumusunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Diba sabi nga doon sa amen, pasasalamatan ba ng Panginoon ang kanyang katulong kung ito'y paglilingkuran? Ito'y maglilingkod sa kanya, di ba? Hindi daw. Ano daw isasagot ng alipin? Ginagawa lamang
ng alipin ang gawain ng isang alipin. Amen? Kaya kung tayo man ay naglilingkod ngayon, kahit na nahihirapan tayo, wag mong inda. Bakit? Sapagkat yung ginagawa mo ay para sa Panginoon, hindi yan para sa tao. Hallelujah? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung nagibigatan tayo sa loading natin, bawasan natin. Pastor, baka pwede namang bawasan yung trabaho ko. Amen. O di bawasan natin. Hallelujah. Pwede naman yun. Hallelujah. Kaysa naman dali mo ng dalhin, amen, kinakaya mo pero nagre-reklamo ka. Masama ang loob. At pag sumama ang loob natin, doon na mag-uumpisa yung tinatawag na pagre-reklamo at malalayo na tayo doon sa tinatawag na kalooban ng ating Diyos. Hallelujah. Proverbs chapter 11 verse 2. Kawikaan, kabanatang 11, talatang 2. Pagka dumarating ang kamalaluan, ay dumarating na ang kahiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Sabi doon, kapag ang tao daw ay naging mapagmataas, darating na ang kahihiyan. Kaya, instead na maging mapagmataas tayo, sabi doon, ang tunay na karunungan ay nasa pagpapakumbaba. Kaya sabi niya, ngunit nasa mababa ang karunungan. Hallelujah. Amen. Let us really proceed our life. Amen po ba? To be humble before the Lord. Huwag natin hayaan na magkaroon tayo, yung sinasabing kapalaluan dito sa kawikaan, yung pong kayabangan. Katulad ni Diotrepes, di ba? Mas inuuna niya yung kanyang sarili. Amen po ba? Ang palagay niya sa kanyang sarili ay mas mataas para kaysa sa iba. Amen po ba? Kaya ganun na lamang siya. Siguro nagagalit siya sa mga mananampalataya kasi naagawan siya ng atensyon. Kasi nga, ang gusto niyang atensyon, nasa kanya. Amin po ba? Siya yung pinagtutuunan ng atensyon. Mikas, kabanatang 6, talatang 8. Mikas, kabanatang 6, talatang 8, sabay-sabay, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Hallelujah. Mikas, kabanatang 6, talata po ay 8. Hallelujah. Kaya sabi po ng Panginoon sa verse 11, balikan po natin yung talata natin, verse 11, minamahal, huwag mong tularan ang masama, no, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Huwag daw nating tularan yung masama. Amen po ba? If there is someone who's really leading you to make that, amen po ba, that evil things in your life, huwag nating samahan sila. Hallelujah. Matuto tayong humindi. Amen. Matuto tayong humindig kapag dapat hindihan. Huwag nating hayaan na matangay tayo nila. Hallelujah. Kaya, kung titingnan natin ngayon, sabihin niyo po sa akin, ang third John ba ay masasabi natin hindi para sa iglesia? It is for the church. Kasi bakit? Kasi nakita natin yung buhay ng tatlong mananampalataya sa loob ng iglesia. Amen po ba? Supposed to be na ito pong tatlong ito, si Gayo, si Demetrio at si Diotrepes ay dapat pare-pareho ng pag-uugali. Katulad ni Demetrio na katulad ni Gayo. Hindi man mapantayan ni Demetrio ang ginagawa ni Gayo, pero naniniwala tayong almost they are the same. Bakit? Dahil nagpapatotoo mismo ang katotohanan sa kanila. They were recommended. Hallelujah. They were recommended. Ibig sabihin, meron itong si Gayo at saka si Demetrio, meron silang tinatawag na recommendation from God. Amen? Kumbaga, hindi lamang tao yung nagtataas doon sa dalawang ito, kundi maging ang katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Di ba ang Panginoon? Yung katotohanan mismo ang nagpapatotoo doon sa dalawa na sila lumalakad. Amen? Kaya ngayon, masasabi na natin, third John should not be neglected. Amen. Hindi dapat baliwalain ang ikatlong Juan. Sapagkat sa pamamagitan ng ikatlong Juan, amen po ba? Kaya nga, kahit na sabihin po natin na isang chapter lang po siya, pero mabigat.
Kaya kapag inulit-ulit natin dito, amen po ba, di baling gayahin natin si Gayo, di baling gayahin natin si Demetrio, konti lang yung ginawa ni Demetrio kaysa sa ginawa ni Gayo, pero higit po na dapat natin gayahin yung dalawa. We must imitate them. Rather than Diotrephes. Hallelujah. We need to prevent Diotrephes to come into our church. Huwag nating hayaang magkaroon ng Diotrephes sa church natin. Amen? Hallelujah. Kung nag-uumpisa na po kayong maging Diotrephes, amen po ba, rebukin nyo na yung sarili niyo. Kung nagiging makasarili kayo in Jesus' name, lumayas ka. Kung nakikita mo yung sarili mo na reklamo ng reklamo, lumayas ka in Jesus' name. Amen po ba? Kung hindi ka na marunong tumanggap ng pagtutuwid, katulad mo na si Diotrephes, in Jesus' name. Hallelujah. Kung natututo ka ng magsalita ng laban sa mga leaders mo, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sampalin mo yung bibig mo kapag may naglalabas, sampalin mo na kagad yung bibig mo in Jesus' name. Hallelujah. Amen? Kasi, mas magandang ikaw na ang sumampal kaysa sa iba. Amen? Kasi pag ikaw ang sumampal sa sarili mo, kontrarado mo. Amen? Alam mo kung paano yung masakit at hindi. Tama? Yung iba, hindi. Hallelujah. Kaya, hayaan po natin na matuto po tayo. Hallelujah? Amen? And we know that 3 John is a word for the church. Hallelujah? Hindi po siya to be neglected. Hallelujah? At bilang konklusyon, ang sabi nga po, if John had written a letter in which your name was mentioned, what would be? Sabi niya dito, kung kayo po daw, amen, bago po tayo magtapos, kung hindi po na-mention si Diotrephes, si Demetrio, si Gayo, at kayo po ang nabanggit sa 3 John, ano po kaya ang sasabihin tungkol sa inyo? Ha? Basahin nga po natin yung verse 1. Okay? Pero po, gusto ko po palitan ninyo yung kay Gayo. Amen? Papalitan po natin ng ating sariling pangalan. Okay? Naintindihan niyo po? Sabay-sabay tayo magbabasa, pero papalitan natin yung pangalang Gayo at palitan niyo po ng inyong pangalan. Tignan ko po kung mailalakas ninyo po yung salitang na aking iniibig sa katotohanan. Okay, 1, 2, 3. Ang matanda kay Manny na minamahal. Hallelujah. So, kayo po ba umiibig na sa katotohanan talaga? Pwede na po kaya? Pwede na po bang sabihin dito na mas inuuna ninyo ang inyong kaluluwa kaysa sa inyong katawan? Parang mas madali yatang sabihin doon sa Diotrephes. Palitan natin yung pangalan Diotrephes. Parang doon tayo na doon tayo nabibilang yata Hallelujah. O doon kayo nabibilang kay Demetrio. Konti lang yung ginawa, pero pinatotohanan ng katotohanan. Hallelujah. Amen. We are just really talking about this one. Kaya nga diba sabi ko po sa inyo, hindi man nabanggit yung 3 pangalan. Kung ang pangalan mo ang nabanggit, ano kaya ang sasabihin tungkol sa iyo? Because we belong to the church. Pero nawa, maging katulad tayo ni Gayo. Amen? Pinatotohanan ng katotohanan at lumalakad sa katotohanan. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. And as we pray to the Lord, ipanalangin natin, Lord, tulungan mo kami na mabigyan ng karangalan ng katotohanan na ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna at lumakad kami sa iyong katotohanan. Hindi kami maging kasiraan ng iglesia, kundi maging katulungan ng iglesia at maipalago ang iglesia ayon sa iyong katwiran as we shout, O my soul, overcome! O my soul, overcome! O my soul, overcome! And O my soul, overcome! Ama naming Diyos, salamat po sa pagtutuwid na ginawa mo sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon Diyos, tunay nga po, Ama, na nakita namin ang kahalagahan namin bilang mga miyembro ng iglesia, Panginoon God,
na nananalig sa katotohanan. Panginoon, hayaan mo na makita mo kami, Panginoong Diyos, na ipinagtatanggol din ng iyong katotohanan at pinatototohanan ng iyong katotohanan at patuloy na umiibig sa iyong katotohanan. Panginoon, hayaan mo, Ama, na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na makita sa buhay ng bawat sa amin, Panginoong God. Huwag mo hayaang maging kasiraan kami ng iglesia, kundi patuloy kami maging katulong ng iglesia, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na magsilbi kami, Panginoong God, na inilagay mo upang tanggapin ang mga dumarating sa loob ng iglesia, upang akayin ang maraming dumarating sa loob ng iglesia, Panginoong Diyos, upang ang iglesia may pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, ay maging karapat-dapat at maging kalugod-lugod sa iyong harapan at ganapin ang lahat ng bagay na layunin mo at kalooban para sa amin, Panginoong God. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos, na matulad kay John Repes, Panginoong God, na naroon, Panginoong God, ang pagiging makasarili. Naroon, Panginoong Diyos, ang paghiwalay sa katotohanan. Naroon, Panginoong Diyos, ang tunay na kasiraan ng iyong iglesia, Panginoong God, na ng katawan ni Kristo, Panginoong God. Hayaan mo, Ama, na makita mo ang aming mga puso, Panginoong God, na kung ito man ay nagmamanifesto sa buhay ng bawat sa amin, let everyone stand to be corrected, O God. Let everyone stand, Panginoong God, to be rebuked, Father God, sa lahat ng mga kamalian at sa lahat po ng mga bagay na nagagawa namin hindi karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Ingatan mo kaming mabuti, Panginoong Diyos, at nananangan kami, Panginoon, na ang bawat sa amin ay tutulungan mo na maging matibay at maging matatag. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming mapapurihan at lubos na maparangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Salamat po sa pagkakalam namin na sa pamamagitan po ng mga salitang aming pinag-aaralan, ikaw, O Diyos, ang lubos na gagawa at patuloy na magpapala sa amin. Salamat po, Daking Ama. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. See you on Lord's Day. Oh, sorry.